Opisyal nang papasok sa ikalawang linggo ngayong Lunes ang historic impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos maisalang noong nakaraang linggo ang unang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI, inaasahan namang palalakasin ng House Prosecution Panel ang kanilang presentasyon ng ebidensya lalo na sa Article 4 ng impeachment complaint na tumutukoy sa alleged grave threats. Kabilang sa mga inaasahang haharap sa Senado ang NBI Regional Director na si Jeremy Lotok. Pati ang OVP Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na ipinasabina ng Impeachment Court. At si Captain Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng Kamara. Ano ang inaasahang maidaragdag ng kanilang mga testimonya at paano ito makakaapekto sa direksyon ng impeachment trial? Kasama natin ngayon ang dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Cayosa. Good afternoon, Cheryl. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Attorney Cayosa, papasok na nga po sa ikalawang linggo ang impeachment trial. Sa inyo pong pananaw, ano ang pinakamahalagang development o pagbabago sa presentasyon ng ebidensya na dapat abangan ng publiko ngayong linggo? Well, sana mas mabilis-bilis na yung presentasyon at iwasan na yung masyadong technicalities at saka procedural details. Pero ang maidadagdag dahil may mga bagong mga testigo, mabibigyan ng konteksto yung sinabi o pinablish ng Vice President na pagbabanta niya sa First Family at saka sa Speaker of the House dati. So, bibigyan din ng linaw kung anong resulta ng investigasyon ng NBI tungkol nga dito sa threat na ito. So, mahalaga din ito para magkaroon ng konteksto yung nasabi ng Vice President na pagbabanta. Ito nga po, isa sa mga inaasahang testigo ay si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Gaano kahalaga yung kanyang testimonya dito nga po sa pagpapatibay ng Article 4 na tumutukoy sa alleged grave threats? Ano po yung mahahalagang elemento ang kailangang mapatunayan, Attorney Cayosa? Una, na seryoso yung threat na yan. Siya ang magpapatunay kung ano ang ginawa nila, ano ang naging resulta pag-iimbestiga at yung mailalatag din yung mga i-connect niya malamang yung mga iba pang mga pinagsasabi ng Vice President in the same vein. Kasi hindi lang ho naman yung press conference, mayroon pang ibang mga video, mga naunang nasabi na niya na prinisenta na ng prosecution. So sila yung bumubuo nito kasi sila naman daw ang naatasang mag-imbestiga ng kabuuan. Lumutang din po yung issue kung ang mga umano'y pagbabanta ay, ito po, conditional o unconditional. Attorney Cayosa, maaari niyo po bang ipaliwanag yung pagkakaiba ng dalawa sa ilalim ng batas at bakit nga po mahalaga ang distinction na ito sa kasong ito? Well, kung criminal case ito, criminal o impeachment case man, hindi masyadong mahalaga yung condition. Ang importante, may nabanggit ka ba o may sinabi ka bang pagbabanta at yan ba ay nabulabog o kaya nabahala yung pinagbantaan mo. Yun lang ho ang mga importanteng elemento dito. So ngayon, ang isang importanteng elemento din yan, yung nagbabanta ba, may kakayanan ba siya o seryoso ba? May kakayanan ba siyang ipatupad yan kung sakasakali? So yun, importante din yun sapagkat capacity also will show yung seriousness ng pagbabanta. Yung conditional or absolute o kung ano-anong mga adjective, hindi ho naman masyadong mahalaga yon. Ang mahalaga lang is may pagbabanta ba. At saka sa konteksto ng impeachment, hindi naman ito yung ipoprove mo lahat ng elements ng crime. Ang importante, kung may pagbabanta ba at iba pang mga sinabi niya, ay nararapat pa ba siya na manatili bilang Vice President? Betrayal of the public trust, yan ba ay betrayal ng kanyang sinumpaang obligasyon bilang isang mataas na opisyal na sundin ang batas at hindi yung ganyan na pagbabanta na against no less than the President. Kasi Vice President ho siya eh. Kung may mangyari sa Presidente,
siyempre siya ang papalit. So these are all yung mga titignan nila. Siguro din ay babanggitin din ng testigo nila na yung mga sinasabi ba ng Vice President na dahilan kung bakit nagbanta siya, yung ba meron daw ding banta sa kanyang buhay, ito ba ay credible? May basehan ba ito o wala? Hmm. Kung yung una pong testigo, eto nga 'no, si, ah, Lilulong ay nagpatunay po lamang sa authenticity ng video ng press conference, ano naman po yung inaasahan ninyong maidaragdag pa ni Director Lotoc, bilang isa sa mga nanguna sa investigasyon po ng NBI? Well, hindi na kailangang dagdagan pa yung authenticity nung video. Hmm, Bakit? Kasi pati yung depensa gagamitin din yung parehong video eh. So mhm. pareho lang naman pala sila. So hindi na masyado dapat pinag-aawayan yun. Ang mas mahalaga na maidadagdag niya doon yung konteksto. In what context was the threat given? Was it a credible threat? At ano yung resulta ng investigasyon ng NBI? Sapagkat sila inatasan to take action on this. So kumbaga, sineryoso ng gobyerno ito at tinignan talaga nila kung saan ba nanggagaling ito. Yun, malalaman natin kasi so far, hindi natin alam kung anong naging resulta ng kanilang investigasyon. Ipinasabpi na rin po ng impeachment court si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez dahil kasama siya sa nasabing Zoom press conference noong November 2024. Gaano po kahalaga yung posibleng maiambag ng kanyang testimonya sa pagbuo ng factual record ng kaso? Well, maaring paaminin siya o tatanggapin niya na nagkaroon nga ng press conference. So, at yan, pinipresenta siya kasi nga pinalabas ng depensa yung kanyang pinagsasabi in an attempt to put context or to justify yung pagbabanta. So malamang diyan sa tatanungin. Baka rin lang, kung makakalusot, tatanungin pa siya ng ibang mga aspeto na pwedeng meron na sigurong hawak na mga affidavit o kaya previous public statements under oath nung witness yung prosecution para mapilitan siyang aminin ito o kung kaya ito ay pasinungalingan niya, then ipapakita na nagsisinungaling siya because she can and she might be confronted with previous statements na ginawa na niya na mahirap na niyang bawiin. Kung piliin ni Attorney Lopez na gamitin yung kanyang mga constitutional rights at hindi magbigay ng testimonya na maaaring mag-incriminate po sa kanya, ano-ano pa yung mga legal na paraan na maaaring gamitin ng House Prosecution upang maipresenta ang kanilang ebidensya? Pagdating ho sa kanya, yung constitutional right against self-incrimination na pwede niyang banggitin o gawang rason para hindi sumagot, hindi ho naman yan blanket excuse. So, bawat tanong, she has to invoke that. At kinakailangan ipaliwanag niya sa korte at saka sa prosecution kung bakit, kung sasagutin niya yan at magsasabi ng totoo, mapapahamak siya o kaya maaari siyang kasuhan. So, it's a double-edged defense din yan or excuse. Kasi nga, ibig sabihin, pag ayaw mong sagutin, siguro pag sabihin mo yung totoo at sagutin mo ito ng maayos, may kasalanan ka o kaya mapapahamak ka. So it's not that simple. Baka yun nga ang bait ng prosecution din, na every time tatanungin siya, mag-i-evade siya. So sa tingin ng taong bayan, kung palaging yun ang iyong ini-invoke, pagdududahan ka tuloy. Oh. So hindi lamang po enough yung sasabihin mo lang I invoke against self-incrimination. Kailangan may explanation. Oh, dapat you have to convince the court na na pag yan ay sinagot mo, mapapahamak ko, mapapasama ka o kaya maaari kang kasuhan. At hindi naman lahat ng mga tanong ganyan. Yung mga simpleng mga tanong na meron na silang hawak sa iyo. Halimbawa, she can be confronted with her previous testimonies dun sa investigasyon ng House committees. So maaring yun ang gagawin nila. Meron na rin silang mga sinubmit na mga short statements o mga letters
maaari siyang i-confront doon. So hindi naman basta-basta mai-invoke mo yon. Kailangan kung malinaw naman na kung sasagutin mo ito, wala namang panggagalingan yung kaso laban sa'yo, uutusan ka na sagutin talaga yon. Oh, kasi 'di ba, Attorney Cayosa, maraming beses, madalas nating naririnig yan that yung linya ngang yon na I invoke my right against self-incrimination. Pero parang wala naman kaming parang hindi naman natin nakikita na bakit? Why are you doing that? Why are you saying that? Parang paulit-ulit lang na maririnig yung salitang yon, yung pahayag na yon. Yun nga nakasanayan na natin na akala natin basta sinabi mo yun then hindi na pwede o kaya lusot ka na. Hindi ho, kung talagang gagawin ng korte ang kanilang trabaho at gagawin ng prosecution ng mga abogado ang kanilang trabaho, they can ask that it be explained kung bakit incriminating yon. Kasi hindi naman automatic So hindi as I said earlier, hindi ito blanket defense or reason para hindi sumagot. And then, kung sagutin niya or kung ano man yung isagot niya pag tinanong ng prosecution na bakit mo sinasabi yan, then ang magbabalanse nun or magdedesisyon is the presiding officer. Yes, presiding officer usually. Unless it is contested, yung presiding officer lang. Kung may object o may iko-contest ng ibang mga juez, pagdidebatehan nila at bobotohan nila, majority wins. Kasama rin po sa mga inaasahang haharap si Captain Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng Kamara. Paano maaaring maiugnay po yung kanyang testimonya sa Article 4? Ano ang legal na halaga ng mga security measures na ipinatupad matapos ang mga umano'y pagbabanta? Malawang yung kanyang testimonya is para ilahad ang katotohanan. Ano bang rason kung bakit nandun yung Chief of Staff ng Vice President, bakit siya na-detain, ano yung kondisyon ng kanyang kinakaroonan, at saka bakit may desisyon na ilipat siya. So she will also put context to that. Kasi nga, ang pinapalabas ng defense, at least initially from what they tried to do the past hearing date, inaapi siya na agrabyado siya. So nag-hysterical siya. So papaliwanag niya na wala namang rason dapat na maging hysterical. Lahat ng galaw na ginagawa nun ng House of Representatives is in accordance with their rules and within their powers. Malamang yun ang kanyang sasabihin. Maaari din na magtetestigo din siya kung paano pumunta doon ang Vice President, ang kanyang asal, kasi siya naman yung mukhang siya yung nakaharap ng Vice President, yung contingent ng Vice President nung sumugod sila sa House of Representatives ng gabing yun. Sa isang podcast po ay sinabi ni Senator Cheese Escudero na siya ring presiding officer ngayon ng impeachment court na bukas siya sa posibleng pagdulog sa Korte Suprema ukol sa issue ng 16-vote conviction threshold. Sa legal na pananaw, sino po ba ang may standing para maghain ng ganitong petisyon? At kung maglabas ng desisyon ang Supreme Court habang tumatakbo po ang paglilitis, paano ito rin makakaapekto sa impeachment trial? Well, ang una sa standing, ang pwedeng magdulog dyan yung mga agrabyado na partido. So either it's the defense o yung Vice President o yung mga prosecutors. At tama naman siya na yung sinabi niya na 16 votes, opinion lang niya yan. As a matter of fact, hindi naman pinagbotohan ng Senado. But since it involves the interpretation of the Constitution, yung bang sinabing 2/3 of all the members of the Senate. So all the members of the Senate, kailangan interpret yan. Kasi nga, magkaiba ang paningin ng depensa at saka ng prosecution at magkakaiba ang paningin ng iba't ibang mga senador. Ang may trabaho niyan, ang Supreme Court. Next question, kailan yan pwede? When it is right for determination. Ibig sabihin, sa panahong ito, kinakailangan bang matuldukan na yan? Hindi pa naman. Kasi hindi pa natin alam kung ano talaga ang mangyayari at anong magiging boto. Kasi hypothetical pa ngayon .
So kaya baka lang sasabihin ng Supreme Court, we will cross the bridge when we get there. So, pero maganda, meron nang naghain ng petisyon eh. So pag-aaralan na nila yan, sana naman hindi ito munang gawing rason na patigilin yung mga senador. Kasi pwede namang ituloy na itong nasimulang impeachment Yes. at darating na lang yung paglilinaw o pag-interpret ng Supreme Court dun sa katagang all members of the Senate. Kapag judgment day na, kumbaga kung botohan na, sa panahon ng botohan na. Malamang ganun. Kasi nga, halimbawa, malay natin makumbinsi lahat na not guilty siya, the unanimous not guilty. O kaya, dahil sa overwhelming evidence, makumbinsi naman lahat na guilty. E di wala tayong unanimous na guilty. So wala tayong pag-uusapang division ng boto, di ba? O kaya, halimbawa, merong mga senador na makasuhan pa o kaya hindi makakapag-attend o hindi makakapag-desisyon. So, ibig ba sabihin na kung less than 16 na lang ang nasa korte, hindi na matutuloy ang impeachment. Hindi naman yun ang ibig sabihin ng Constitution, di ba? Kahit o konti na lang sila, kailangan tuloy pa rin ang impeachment kasi nandiyan pa rin naman ang Senado. So these are all the possible scenario that makes it at this point hypothetical at sa tingin natin hindi pa ripe for judicial decision. But of course, everything now rests pagdating dyan ng authority ang Supreme Court. We have to wait kung anong sasabihin nila. Para po sa ordinaryong mamamayan, may mga nagsasabing, regardless, hindi ba magandang desisyon na rin yan ng Korte Suprema? Kasi posibleng hindi magamit ngayon, pero nangyayari pala, nakita natin na nangyayari yung mga ganitong posisyon. Nakaklaruhin lang ano yung interpretasyon ng all members of the Senate. Senate na before the impeachment court na mabuo or as an impeachment court na? Well, common sense o kaya yung nananais natin, maganda kung madesisyon ka agad. Kaya lang, we have to understand that the Supreme Court also, hindi naman absolute yung kanilang poder. They are limited by the authority given to them by the Constitution. So ang disenyo ng ating Constitution, unlike some countries, yung ibang countries kasi, Sheryl, meron silang tinatawag na Constitutional Court na kung merong mga issue tungkol sa interpretation ng Constitution, hindi pa nangyayari yung kaguluhan o pinapaklarify na sa kanila, trabaho nila yon. Sa atin kasi passive ang ating Supreme Court. Hindi sila basta-basta makikialam sa trabaho ng co-equal branch of government at hanggat maaari hindi nila masyadong pinapakialaman yung konstitusyon kung pwede namang maiwasan o hindi pa siguradong that is absolutely necessary to resolve the issue. In this particular case, as I cited, maaring theoretically there can be instances na hindi na kailangang i-resolve kasi unanimous naman pala ang desisyon. So, these are all the interplay. But a proactive Supreme Court, malay natin, gagawin nila yan. It depends on the strength of the arguments of those seeking clarification now at saka yung mga iba naman na saka na lang. At, ang pangatlo, malamang mas maingat na ngayon ang Supreme Court sapagkat kung maalala natin, nung nakialam sila masyado dun sa gawain ng Senado as impeachment court nung nakaraang taon, binatigos talaga sila ng maraming nakakaalam ng batas. So na ang at sinasabi ng mga pumupuna doon, maliban sa mga kamalian sa desisyon, yung bang judicial overreach, yung hindi tama o sobrang pakikialam dun sa trabahong hindi naman nila poder. So baka lang mas maingat sila ngayon. So we don't know how they will rule on that. Attorney Cayosa, kung pagbabatayan natin yung mga testigong nakatakdang humarap ngayong linggo, ano yung pinakamahalagang isyung legal na dapat bantayan ng publiko upang mas maunawaan kung lumalakas o humihina ba ang kaso? But I think the fact na merong pagbabanta, yung mga covered na yan ng mga videos at alam na natin lahat yan It's too late in the day na i-deny yan. So, yung konteksto na yan ba ay hindi joke lang. At kailangan din ipakita na naagrabyado talaga yung mga pinagbantaan. Meron siyang kakayanan na gawin ito para
it rises to an impeachable offense. At ito ba, ang importante din dito is, ito ba ay betrayal of the public trust? Ito ba ay sapat na rason para bawiin sa kanya yung posisyon na binigay ng taong bayan sa kanya, yung pagiging vice president? Ito ba ay karapat-dapat na asal ng isang vice president? Nanunumpang she will obey the laws and execute the laws of this country. Attorney Domingo Cayosa, marami pong salamat sa inyong panahon at magandang tanghali po.